kilometro kung babaybayin mula sa bayan ng Dipakulaw patungong hilagang bahagi ng Aurora, matatagpuan ang komunidad na pinaninirahan ng mga mamamayan mula sa iba't ibang pangkat etniko na may natatanging kultura tulad ng Ilongot, Igorot, Dumagat at iba pa. Ito ay pinamumunuan ng dalawang magigiting na babaeng lider, ang pinakabatang kapitana sa buong bayan ng Dipakulaw, Kapitana Eliza Mape, at ang namumuno sa mga kabataan, kagalang-galang Nori Joy Martin. Sa pagiging likas na pagkamalikhain, isa sa mahalagang pinagkukunang yaman o kabuhayan ng mamamayan ay ang paglikha ng iba't ibang disenyo ng produkto na ang pinakapangunahing materyales ay ang rattan o mas kilala namin sa tawag na uway. Paano nga ba ito kinukuha at nakakarating sa ating mga manglalala at pinoproseso para maging isang elegante at mamahaling produkto? Ngayong araw na ito ay kasama natin si Kuya Kaleng, isa sa mga mag-uuway mula sa tribong Dumagat, at naging pagbiyagan na niya sa loob ng mahabang panahon ang pagkuha ng uway sa kabundukan. Lulan nga ng kulong-kulong ay tinahak namin ang mapatong daan hanggang makarating sa kabundukan. Tumawid kami ng ilog na isa rin sa pinagkukunang yaman ng aming barangay. Tinahak din namin ang matarik na bundok ng Sierra Madre, ang siyang nagbibigay proteksyon sa aming mamamayan tuwing darating ang bagyo. Hanggang sa marating namin ang kinaroroonan ng uway. Dito ay nilinis muna ni Kuya Kaleng ang matinik na puno at hinila mula puno hanggang dulo nito. Hindi alintahanan ni Kuya Kaleng ang hirap at tarik ng kabundukan, makaipon lamang ng uway na dadalhin sa ibaba ng bundok upang ibenta at may pambili ng pagkain. Sa kanyang kwento habang binabagtas namin ang kahabaan ng bundok pababa, noong mga nakaraang araw daw ay nakapagbaba siya ng 60 piraso ng yantok at naibenta niya lamang ito ng 800 peso. Sa ganitong uri ng pagbiyagan, napakahirap, ngunit kailangang pagsumikapan at tiisin para malamnan ang kumakalam na sikmura. Mula sa pag-akyat ng matarik na bundok, ibababa hanggang sa makarating ito sa maglalala. Dito mismo sa aking kinatatayuan, ginagawa at pinoproseso ang mga uway upang maging napakaganda at eleganteng produkto tulad ng nasa aking likuran. Ngunit paano nga ba ito ginagawa at pinoproseso? Sa lingsing, dito'y tinatanggal ang mga sobrang balat upang mas maging makinis ang uway. Siil, hinahati ang uway sa 2, 4, 8 o depende sa liit at gamit nito sa gagawing produkto. Baruting o kayas. Ipapadaan naman ang nasiil na uway sa butas ng pangbaruting upang matanggal ang mga marupok na bahagi ng uway na nasa gitna nito. Paglalaga. Gamit ang lakas ng bisig at masining ng mga kamay, ang naprosesong uway ay lalalain ng maglalaga upang maging isang ganap na produkto. Dito'y husay at imahinasyon ng pinapamalas ng mga maglalaga dito sa aming barangay. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, nandito tayo sa napakagandang kubo na likha ng mga napaka-malilikhaing kamay ng ating mga kabarangay. Kasama natin ngayon si Ate Uya at Kuya Alod, ang mag-asawang pioneer o sila yung mga nagsimula sa pagbiyagan na ito dito sa ating barangay. Mga 20 years na. Kasi kabayagan, 20 years. 20. Ibig sabihin, 8 nga tawin na pay lang idi. Ay, na ako. Nakapanti Cavite, Wow. Pampanga, Isabela,
Iso nga, no sumarsaro nga panahon, agbalin tayo mga pang-export agito yan nga kasi kapipintas nga aramid. So, nakita tayo to nga talaga nga umunlad nga ating nga pagbiyagan dito'y barangay tayo. Salamat Kuya Alod, salamat Ate Uya, apan tayo to nga buyain natin. Opo. Isa sa mga nagiging issue o problema ng ating mga mamamayan mula sa ating barangay ay ang mga legal na pamamaraan, basihan o dokumento sa tamang pagkuha ng produkto mula sa ating kabundukan. Kaya naman ngayon nandito tayo sa Kagawaran ng Kapaligiran o Likas na Yaman upang linawin ang mga nasabing issue o problema. May mga nais lang po kaming linawin hinggil sa mga issue o problema ng ating mga kabarangay tungkol sa mga legal na pamamaraan, dokumento o basihan sa tamang pagkuha ng produkto mula sa ating kabundukan. Ito po ay nasasakupan ng Revised Forestry Code of the Philippines o ang PD 705. Sinasabi po dito na ang pagkuha ng mga puno ay kinakailangan ng permiso mula sa aming kagawaran. Sinasabi din po sa Manual of Authorities, tinatawag naming DNR Administrative Order 2022-10 na only ang Regional Executive Director lang ang magbibigay ng contract, agreements, and licenses tungkol sa ratan. Unang-una po, ang kinakailangang dokumento ay ang letter request na sinasabi doon kung para saan ang kanilang gagawin, kung pangongolekta, at sasabihin ng aming opisina kung ano pa ang mga requirements. Ang hindi po pagsunod sa batas ng forestry, lalo sa PD 705, sa Section 68, nakapaloob po ito sa Article 309 and 310 ng Revised Penal Code, kung saan mayroon itong angkop na pagkakakulong at kabayaran depende sa dami ng nasirang ratan. Muli maraming salamat po. Thank you po. At nagbigay ng kaalaman ito sa Thank you po. ating mga mamamayan. Saksi ako bilang isang mamamayan ng aming barangay mula sa simula ng pagbiyagang ito hanggang sa umunlad at ngayon hindi na lamang dito nakikilala kundi maging sa karatig bayan sa ibang lalawigan, syudad at maging sa labas ng bansa. Sa pamamagitan ng paggamit natin ito sa tama at pagpapaunlad ng ating mga kakayahan ay patuloy na aangat ang kabuhayan ng ating komunidad at lalo na ang ating mamamayan.